Alam niyo po ba that life has a way of making us ask difficult questions, right? At may mga pagkakataon po na may mga ipinapanalangin po tayo na tila imposible, right? By the way, thank you po sa ating worship team kanina for leading us sa praise and worship. And thank God po dahil na experience po natin, naramdaman po natin yung presensya ng ating Panginoon. Amen? Amen. So, ayun po, back to message po. May mga pagkakataon po na meron tayong mga ipinapanalangin na tila imposible, right? Imposibleng gumaling, imposibleng maibalik yung relasyon, imposibleng makahanap ng trabaho ngayon, imposibleng makabangon muli pagkatapos ng pagkabigo. Amen? And kapag titingnan po natin yung sitwasyon, gamit po yung sarili nating kakayanan, yes, talaga pong imposible. 'Di ba? Dahil po meron pong hangganan ng ating kakayanan. Meron pong limitasyon yung ating lakas, meron pong limitasyon ang ating kaalaman, at lalo na po na may limitasyon din ang ating resources. Tama? Yeah, tama po. So kapag ang sitwasyon po or yung kakayanan po natin bilang tao yung ating titingnan, palagi lang po nating makikita ay imposible. Pero kapag ang titingnan po natin ay ang ating Diyos, ang makikita po natin ay posible. Amen? Dahil sabi po ni Jesus sa Matthew chapter 19 verse 26, with man this is impossible, but with God all things are possible. Amen? Itinuro po dito ni Jesus na merong malaking pagkakaiba ang limitasyon ng tao at kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Because sabi po dito, with man, this is impossible. May mga problema na kahit anong gawin natin, hindi natin kayang solusyonan. May mga panalangin po tayo na para sa atin is wala na pong pag-asa. And may mga pintuan na pilit natin kinakatok, pero kahit anong katok natin, hindi nagbubukas. Pero ano pong sabi ng Lord? Sabi po ni Jesus, with God, all things are possible. Amen? Dahil kapag ang Diyos po ang kumilos, ang imposible ay nagiging posible. Ang hindi po kayang gawin ng tao ay kaya pong gawin ng ating Diyos. Bakit? Dahil hindi po siya limitado ng ating kakayanan, hindi po siya limitado ng ating oras, at lalo na pong hindi siya limitado ng ating sitwasyon. Amen? But then, hindi po ibig sabihin ito na ibibigay na ng Diyos lahat ng gusto natin. Ang ibig sabihin lang po nito, that nothing is impossible with Him, ang ibig sabihin lang po nito ay walang sitwasyon ang lampas sa kanyang kapangyarihan. Amen? Walang problema na mas malaki kaysa sa Kanya. Walang panalangin na mahirap marinig para sa Kanya. At walang buhay ang hindi niya kayang i-transform. Amen? And tayo po minsan, kapag hindi na agad nasasagot yung panalangin natin, iniisip natin, imposible na kasi late na. Wala nang time. 'Di ba? At kapag wala na po tayong nakikitang pagbabago, akala natin walang nangyayari. Right? Pero pinaalalahanan po tayo dito sa verse na ito ng ating Panginoon na ang imposible para sa'yo ay posible sa ating Diyos. Amen? Amen. Kaya po, ang title po ng the Lord's message today is Different Responses, Same God who is able. Amen. Ngayong araw po, ituturo po sa atin ng Lord na hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Iba-iba man po yung paraan niya ng pagtugon sa ating mga panalangin, siya pa rin po ang Diyos na gumagawa ng posible sa imposible. Amen. Let us all bow our head and let's pray. Amen, amen. Hallelujah, Lord God. We praise you, Lord. We glorify your name, Panginoon.
Lord, we pray, O Lord God, na itong mensahe na to, Panginoon Lord God, magmulat sa aming spiritual na mata, Panginoon, na hindi lang maging information, O Lord God, sa amin, sa bawat isa, bagkus, Lord, ang mensaheng ito ay lalakaran namin sa araw-araw ng aming pamumuhay, O Lord God. And thank you, O Lord God, for renewing our mind by this message, O Lord God, and by opening our spiritual eyes, O Lord God, upang makita namin yung katotohanan ng inyong salita, Panginoon, at yung pangako mo na walang hanggan. And salamat po, Lord God, for today, O Lord God. We praise you, Lord God. Ikaw po yung mag-glorify ngayong araw, Lord God, and lahat po nawa ng sasabihin ko, Lord God, manggagaling lamang po sa inyo. And Lord, ikaw yung makita, ikaw yung mag-glorify, Panginoon, ikaw yung mapapurihan. Salamat po, Lord God. We praise you, we glorify your name. In Jesus' name, amen and amen. Amen, amen. Thank you, Lord. So, sino po sa inyo yung nakaranas dito ng manalangin na nanalangin ka, tapos agad-agad sinagot ng Diyos? Nag-pray ka ng trabaho, meron agad tumawag. Meron agad job offer. Diba? Nag-pray ka ng provision, agad-agad dumating yung kailangan mo. Tapos nag-pray ka ng isang problema, and then agad-agad gumawa ang Lord ng paraan. Amen? And kapag ganito po yung nangyayari, madali tayo magpasalamat sa Diyos. Right? And we say, thank you Lord, salamat Lord, ang bilis mong sumagot. Yes po, may mga panalangin po na agad-agad sinasagot po ng ating Diyos. Tulad po ng kwento ng isang bulag na si Bartimaeus sa Bible. Isang tawag lang niya, isang sigaw lang niya. Agad-agad kumilos po ang ating Panginoon. At sinagot po yung kanyang panalangin. Pero, ang tanong ko po sa inyo, what if God does not answer your prayer immediately? Kung kailan kailangan mo yung sagot ng Lord, hindi pa rin tinutugon ng Lord. What if the prayer you've been praying for days, weeks, became months, or even years, still seems unanswered? What if the healing doesn't come right away? What if the breakthrough you've been praying, you've been declaring, you've been claiming, still delayed? What if the door you are keep on asking God to open remains closed? Does it mean that God is not listening? Does it mean that God has forgotten you? Or does it mean that your faith is not enough? Or maybe God doesn't love you? Ang sagot po ay hindi. Diba? Dahil sa Bible po, shows us that God does not always answers prayers immediately. Amen? Kaya po for today, I will give you 3 points kung paano po tumutugon ang ating Panginoon sa ating mga panalangin. And then sa last part po, isa lang po yung life application na ibibigay ko sa inyo. Okay po ba yon? Amen, amen. And I hope and I pray that this message of God po today, na hindi lang maging encouragement po para po sa lahat ng nandito, kundi maging sa lahat po ng nanonood. Amen? It could be an eye-opening po spiritually. And with that, mas lalo pa po tayong magtiwala at maniwala that God is able to do possible what seems impossible for us. Amen? So, ang number 1 point po, ayan. Some prayers are answered through a process. Okay? So, ang babasahin po natin ng kwento ay from Matthew chapter 9, verse 27 to 30. And sabi po dyan, as Jesus went on from there, 2 blind men follow him, calling out, "Have mercy on us, Son of David." When he had gone indoors, the blind men came to him, and he asked them, "Do you believe that I am able to do this?" "Yes, Lord," they replied. Then he touched their eyes and said, "According to your faith, let it be done to you." And their sight was restored. Amen, amen. Minsan po kapag nananalangin tayo, we often expect God to
answer it immediately because we want quick solution, we want instant breakthroughs, right? And we want immediate relief from our struggles. But then, dito po sa story ng Matthew chapter 9, verse 27 to 30, itinuturo po sa atin na may mga panahon na kailangan nating maghintay. Kailangan nating magtiwala at magpatuloy sa ating pananampalataya. Amen? Malinaw po yung kwento dito ng dalawang bulag na ang kailangan po nila ay yung makakita. Right? Gusto nilang makakita. Kailangan nila ng himala. Pero ang nakakagulat po, hindi agad sila pinagaling ni Jesus. Hindi agad po huminto si Jesus para pagalingin sila. Hindi siya agad sumagot, di ba? Hindi niya agad pinagaling sila sa una nilang sigaw. Right? Sa halip po, hinayaan ni Jesus na sumunod sila hanggang makarating sila doon sa bahay kung saan po huminto si Jesus. Amen? At doon pa lang po niya kinausap yung dalawang bulag at pinagaling. Ask me why. Amen. Dahil minsan po, ang sagot po ng ating Diyos ay hindi lang tungkol sa destination. Okay? Kundi tungkol din po sa journey. Hindi lang po siya interesado sa pagbibigay ng miracle, sa pagsagot sa ating mga panalangin, kundi interesado rin po siya sa iyo mismo. Amen? Kaya ang ating pong Diyos ay mabuti. Amen? Interesado rin po ang ating Diyos sa kung paano at kung ano ang mabubuo sa atin habang hinihintay natin ang sagot sa ating mga panalangin. Amen? Because, sabi po dito, some prayers are answered through process because through process, it reveals a genuine faith. Amen? It reveals a genuine faith. Kasi po, habang sumusunod po yung dalawang bulag kay Jesus, wala pa silang nakikitang resulta. Tama po? Kasi nga po, bulag sila. Diba? So wala pang himala, wala pa silang nakikita. Walang pagbabago doon sa sitwasyon nila. Hindi pa nasasagot yung panalangin nila. Pero patuloy po silang sumusunod kay Jesus. Amen? Sa totoo lang po, madali kasi magtiwala kapag meron po tayong nakikitang progress. Pero paano po kung wala? Right? Doon po nasusubak yung kung tunay pa yung pananampalataya mo. Madaling sumamba kapag nasagot na yung panalangin natin. Madaling umawit, madaling magbigay ng papuri at pagsamba kapag meron ng breakthrough. Madaling magpasalamat kapag nasagot na yung mga panalangin natin. Pero ang tunay po na pagsamba ay hindi lang po nangyayari pagkatapos ng sagot. Amen? Ang tunay po na pagsamba ay nangyayari kahit wala pang sagot. Amen? And yung dalawang bulag po sa kwento natin kanina, sa book of Matthew, hindi lang po sila sumusunod kay Jesus dahil sa gusto nilang makuha. Sumunod sila dahil naniniwala sila kung sino si Jesus. Amen? Take note po, they were physically blind. Okay? Pero hindi po sila bingi. Physically blind, pero hindi sila bingi. Kaya sa malamang po, they heard news about Jesus na nag-spread quickly from person to person. Diba? They may have heard na yung testimonies like si Jesus nagpagaling ng leper, si Jesus nagpalakad ng isang paralitiko, and si Jesus is performing miracles everywhere. Right? And before they saw Jesus with their eyes, they knew Him through what they heard. Amen? Kaya nung narinig nila yung crowd, yung people talking about Jesus, they recognized kung sino yung parating. Kaya sumigaw sila, "Have mercy on us, Son of David." And Son of David is messianic title po. It means that they believe Jesus was a promised Savior. And what's remarkable po doon sa story is that although they were physically blind,
They saw something spiritually that many people have missed. Di ba po, maraming nakakita kay Jesus, marami pong nakakita sa kanya ng harapan, maraming nakakita sa kanya ng yung mga ginagawa niyang miracles, yung mga himala niya. Pero marami po sa kanila ang hindi pa rin kilala kung sino si Jesus, kung sino talaga siya. Amen? Sa madaling salita po, yung dalawang bulag dito, their eyes were blind, but their faith could see. Amen? Minsan posible pong malinaw yung paningin mo, pero bulag po ang iyong spirito. At posible pong wala tayong makitang pag-asa, uncertain kasi yung nararanasan natin, pero malinaw nating nakikita kung sino ang Diyos sa buhay natin. Amen? Yung dalawang bulag po dito, hindi po nila nakita si Jesus gamit yung kanilang mata. Pero nakita nila siya gamit ang kanilang pananampalataya. Amen? At kadalasan po, yun po yung uri ng pananampalataya na hinahanap sa atin ng Lord. Kasi po marami pong tao ang nananalangin kapag desperate. Diba? Pero tumitigil po kapag walang agarang sagot. Yung dalawang bulag po dito, kahit wala pang immediate response ang Lord, patuloy silang lumalapit, patuloy po silang sumusunod. Diba? Patuloy silang nagtiwala na sasagutin din ng Lord ang kanilang panalangin. Because through process, it reveals a genuine faith. Amen? And sa verse 28 naman po, through process, it builds and strengthens our faith. Pagdating nila doon sa bahay kung saan po huminto si Jesus, tinanong ni Jesus, "Do you believe that I am able to do this?" Hindi po dahil hindi alam ni Jesus yung sagot. Siyempre alam po niya yon, di ba? Pero dahil gusto po ni Jesus na maipahayag ng dalawang bulag yung kanilang pananampalataya. Amen? Pansinin po natin, bago po dumating sa kanila yung himala, bago po sagutin ng Lord yung kanilang panalangin, may declaration muna ng faith. Ano po yung naging sagot nila? Nung tinanong sila ni Jesus dito, "Do you believe that I am able to do this?" Ang sagot po nila is with declaration and confidence. Yes, Lord. Walang pag-aalinlangan. Ito po yung declaration ng pagtitiwala, declaration ng pananampalataya, at declaration na naniniwala silang kayang gawin ni Jesus ang imposible. And through process, it builds and strengthens our faith dahil habang hinihintay mo yung trabaho na pinapanalangin mo, pinapalakas ng Lord ang pagtitiwala mo sa Kanya. Habang hinihintay mo yung breakthrough, tinuturuan ka ng Lord na umasa sa Kanya. And with all of this, tinuturuan tayo ng Lord na magsalita ng pananampalataya sa halip na takot. Dahil kung ano po yung laman ng puso mo, yun yung lumalabas sa iyong bibig. Diba? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Diba? Kapag puro po problema yung titingnan natin, ang nadedeclare po natin is takot, pagdududa, panghihina ng loob. Pero ano pong sabi sa atin, di ba? Shout, grace to it. Amen? Shout, grace to it. And hindi po yung pagde-deny ng realidad ng problema, kundi pagde-declare po yon ng katotohanan tungkol sa kapangyarihan ng ating Diyos. Tungkol sa Kanyang kakayanan, kung sino siya sa buhay natin. Amen? And bago po binuksan ni Jesus yung kanilang mata, binuksan po muna ni Jesus yung kanilang bibig upang ideklara yung kanilang pananampalataya. Amen? Kaya po minsan, bago natin makita yung sagot, tinatawag po tayo ng Lord. Tinatawag po tayo ng Lord na ideklara mo yung pagtitiwala mo sa Kanya. Amen? Because faith is not believing because you see.
Faith is believing because you know who Jesus is. Amen? Naintindihan niyo po? Amen. And through process po, it prepares us to the answer sa ating mga panalangin. Amen. After po nilang i-declare yung kanilang pananampalataya, saka po hinawakan ni Jesus yung kanilang mata at sinabing, according to your faith, let it be done to you. Right? At doon po nabuksa yung kanilang mga mata. Pansinin niyo po, meron pong pagsunod muna, paghihintay, pagtatanong, and then declaration of faith. Hindi po agad dumating yung pagpapagaling. Sa unang sigaw nila, dumaan muna sila sa proseso. Bakit? Dahil minsan, hindi lang po inihahanda ng Diyos ang sagot sa ating mga panalangin para sa atin, kundi inihahanda rin po tayo ng Lord para sa ating panalangin. Amen? At ang proseso po ay hindi para ihanda tayo sa mga bagay na ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Amen? And hindi ko po alam kung para kanina to, maybe may mga panalangin kang matagal nang hinihintay. Diba? Like healing, breakthroughs, provisions, restoration. Pero hindi mo napapansin na tinatanong ka na pala ng Lord, do you believe that I am able to do this? Hindi niya tinatanong kung gaano kalaki yung problema mo. Hindi niya tinatanong kung gaano kahirap yung sitwasyon mo. Hindi niya tinatanong kung may sapat ka pang resources. Pero ano pong naging sagot mo? Lord, ang tagal naman. Lord, matatapos na yung visa ko, wala pa yung trabaho. Lord, paubos na yung mga resources ko, wala pa yung healing. Hindi pa ako gumagaling. 'Di ba? Maybe the Lord is telling you right now na declare your faith. Declare your faith. Declare what you believe. Then the Lord will say to you, according to your faith, let it be done to you. Amen? Kaya po, declare mo yung paniniwala mo, i-declare mo yung pananampalataya mo, i-declare mo yung pinaniniwalaan mo na kaya ng Diyos. Amen? Kaya ng Diyos dahil nothing is impossible with Him. Amen? Amen. So, naunawaan po natin. Amen. So, next point po, mabilis po ba? Carry lang. Next point po. Ayan. Some prayers are answered through growth. Amen. So, babasahin naman po natin yung isang kwento sa Book of Mark. Wait lang po. Imin lang po. Amen. Ayan, sa Book of Mark chapter 8 verse 22 to 25. They came to Bethsaida, and some people brought a blind man and begged Jesus to touch him. He took the blind man by the hand and led him outside the village. When he had spit on the man's eye and put his hand on him, Jesus asked, "Do you see anything?" He looked up and said, "I see people. They look like trees walking around." Once more, Jesus put his hand on the man's eyes. Then his eyes were open, his sight was restored, and he saw everything clearly. Amen. Dito naman po sa kwento sa Book of Mark, it teaches us important truth. That not every prayer is answered instantly. Sometimes po, God answered through growth and gradual progress. Instead po of focusing only dun sa stages ng miracle, ng breakthrough, you can focus po dun sa growth na gustong i-develop sa'yo ng Lord while you wait dun sa answer sa prayer mo. Amen? So sa binasa po natin sa verse na to, ano pong napansin nyo? Yung blind man po, hindi po siya nakarating kay Jesus on his own. Diba? Hindi siya kagaya ng dalawang bulag kanina na sumusunod lang sila. Dito po, some people, diba? Some people brought a blind man and begged Jesus. Right?
Ang tinuturo po sa atin dito is grow in compassion for others. Right? Grow in compassion for others. Bago po dumating yung miracle dun sa blind man, bago po nasagot ng Lord yung panalangin ng blind man na makakita, there were people who cared enough to bring him to Jesus. Sometimes po, while waiting for our own breakthrough, for our answered prayers, God teaches us to stop focusing only sa ating mga sarili, but begin praying for others. Amen? And pray for others who needs healing. Pray for others na nag-i-struggles. Diba? Bakit? Because God wants us to pray for others kasi gusto ng Lord na habang naghihintay ka sa sagot sa mga panalangin mo, lumalawak ang puso mo para sa iba. Amen? Minsan kasi sobrang focus tayo sa sarili nating mga panalangin. Kaya na nakakalimutan na nating ipanalangin yung iba. Tama po? Pero dito sa kwento po na to, yung himala po is, and yung sagot po doon sa panalangin nung blind man na makakita, nagsimula po dahil doon sa mga taong nagmalasakit sa kanya. Nagsimula doon sa mga taong nagdala sa kanya kay Jesus. Amen? And take note po, praying for others is not a formula para sagutin po ng Lord ang panalangin mo. Hindi po siya formula. It's like a principle na habang lumalawak po yung puso mo para sa ibang tao, mas nakikita mo yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya po, don't focus only sa sarili mo, sa sarili mong pangangailangan. Kaya po, habang hinihintay mo yung sagot ng ating Diyos sa iyong panalangin, maging sagot ka muna sa panalangin ng iba. Amen? Start praying for others and bring them to Jesus. Amen? Amen. So in verse 23 po, ayan. Ano po yung napansin nyo? Diba? When he had spit on the man's eyes, alam nyo po, nung una ko pong nabasa to way back college, I still remember yung reaction ko. Sabi ko, Kadiri naman! Grabe naman yun! Dura, di ba? Na parang nakalimutan kong bigla, Bible pala yung binabasa ko. Sabi ko, Lord, sorry, kasi bakit naman may pagdura? Di ba? And then, talagang maano ka kasi bakit may ganon? Kapag hindi mo talaga naunawaan kung ano yung nilalaman nung kwento na yon. Amen? Kaya po dito, when Jesus spit on the blind man, hindi po siya kaaya-aya. It wasn't pleasant, di ba? It's gross. It's disgusting. It's ew, di ba? Spit is not something na people would admire. Hindi mo siya katanggap-tanggap. Right? Yung unang story po natin, bulag din naman sila. Di ba? Pero hinayaan lang po ng Lord na sumunod sila. Tinanong lang. And wala namang pagdurang nangyari, di ba po? Pero bakit dito meron? Di ba? And let's be honest po, spit is gross. Nobody wants a spit on their face, right? Pero ginamit po ni Jesus yung isang bagay na kadiri that nobody wants para maging bahagi po ng answer do sa panalangin, para maging bahagi ng himala. But take note po, wala po dun sa spit yung power ng Lord. Amen? Dahil nakakita yung bulag, wala po dun sa spit yung power. It's just that God uses the uncomfortable, unpleasant season of our lives to produce growth and eventually po bring His answer. Amen? Ginagamit po ng Diyos yung mga sitwasyon na ayaw natin para ihanda tayo sa sagot sa panalangin natin. And what are those spits? Nagdasal ka ng blessing and favor ng Lord, pero sunod-sunod na problema yung dumating sa'yo. Nagdasal ka ng open door, pero puro rejection yung nararanasan mo, yung nare-receive mo.
Nagdasal ka ng breakthrough, pero uncertain season yung nai-experience mo. Nagdasal ka ng provision, financial provision, pero naubos lahat ng laman ng savings mo, naubos lahat ng laman ng bank account mo. Yung mga sitwasyon po na hindi natin pinili, yung mga problemang hindi natin hiniling, mga pagsubok na hindi natin inaasahan, at ang tinuturo po sa atin dito ng Lord ay grow in trusting God. Lumago ka sa pagtitiwala sa Kanya. Amen? Madali po kasi magtiwala kapag malinaw ang plano. Madaling magtiwala kapag nakikita natin agad yung sagot. Pero ang tunay po na pagtitiwala ay lumalago kapag kahit hindi mo naiintindihan yung ginagawa ng Diyos, pero naniniwala ka pa rin na mabuti siya. God is good. Amen? Amen. Because deep inside, you know that even though yung situation mo is messy, unpleasant, puro rejection yung nare-receive mo, delays and at disappointments, ang nararanasan mo ngayon, naniniwala ka pa rin na kayang baguhin ng Diyos ang lahat. He can shift your situation, He can turn your pain into purpose, and transform your story from mess to a beautiful testimony for His glory. Amen? And dito po, the blind man trusted Jesus even the process felt uncomfortable. And even when yung method na ginamit ni Jesus, didn't make sense. Right? Imagine, hindi yun yung ina-expect niya. Hindi yun yung miracle na maybe na pinagpe-pray niya. Diba? Yet, he chose to trust God. He chose to trust Jesus beyond his understanding. Amen? We ask for breakthrough, but He first works on our faith. We ask for clarity, for direction, but He teaches us to trust Him even when we cannot see clearly yet. Amen po? And sometimes po, God allows the speed of life not to punish us, but to teach us to trust Him more deeper. Yung delay po, yung closed doors, yung disappointments, and the seasons that don't make sense sa atin, sa mga pinagdadaanan natin, may actually be part of His work on you. Amen? So trust God deeper. Amen? Grow in trusting God. Mas lalo ka pa pong lumago sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? So malinaw po. Amen. Grow in trusting God. Amen. And dito po, nung tinanong ni Jesus, yung bulag, do you see anything? Diba? And then doon sa verse 24, sabi ng, wait. Ayan. Doon po sa verse 24, ayan. Sabi diyan sa verse 24, nung tinanong siya ni Jesus, do you see anything? He looked up and said, I see people, they look like trees walking around. Amen. Hindi po niya sinabi na wala akong nakikita. At hindi rin po niya sinabing nakakita na ako ng malinaw, di ba? He was something in between, malinaw na malabo. Right? Malinaw na malabo. Pero ikaw, gusto mo agad perfection. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba yun? Di ba? Kapag hindi mo agad nakikita yung sagot, yung buong sagot, iniisip mo agad wala nang ginagawa ang Diyos. Di ba? Walang ginagawa ang Diyos. Pero this story po, the blind man teaches, yung sa story ng blind man na ito,
teaches us something important. Amen? Makita niyo na po yan kanina. Progress is still evidence of God's work. Amen? So progress po is still evidence of God's work. Madalas po kasi sobrang nakatingin lang tayo sa kulang, kaya hindi natin nakikita yung pagbabago na ginagawa sa atin ng Lord. Na meron na pala siyang ginagawa, hindi na natin napapansin. Amen? Parang pagtatanim lang po yan ng puno. Nagtanim ka ng puno, ang gusto mo agad yung bunga yung makita. Right? But it doesn't mean na wala pong nagaganap. Dahil sa ilalim po nun, lumalalim po yung ugat. Amen? Merong growth na hindi mo nakikita. Right? And in this story po, the man saw people like trees walking. Diba? And that was the proof that something had already changed. Amen? And yung blurry na paningin po niya is not a sign of failure. It was a sign that his prayer was already in progress. Amen? And it teaches us here to grow through the process. Amen? Faith doesn't only celebrate after receiving the answers. Amen? Faith celebrates even kahit hindi mo pa nare-receive yung sagot. Amen? Most of us po kasi we celebrate, we thank God, we only testifies kapag yung prayer is nasagot na fully. Right? Kapag finally may trabaho na, kapag finally na-receive mo na yung healing, yung breakthrough, yung provision, yung restoration, pero ang tunay po na pananampalataya ay hindi nagdidiwang kapag nasagot na yung panalangin. Kundi nagre-rejoice pa rin po kahit hindi pa dumadating yung sagot sa panalangin. Amen? Dahil nagtitiwala ka na kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya po, when you learn to thank God for what He is already doing, it becomes easier to trust Him for what He has promised to do. Amen? Yung bang, Lord, wala pa akong trabaho, pero thank you, Lord, because your grace sustains me every day. Amen? Lord, I am not yet completely healed. Pero salamat, Lord, kasi mas maayos yung kalagayan ko ngayon kesa noon. Amen? Lord, wala pa po yung financial provision na pinagdadasal ko, pinapanalangin ko, pero salamat, Lord. Kasi hindi mo ako pinababayaan. Amen? And as you recognize God's progress, you reminded that He is faithful. And if He is faithful today, then you can trust Him for tomorrow. Amen? Because gratitude for God's progress produces faith for God's promises. Amen? So, wag lang po tayo mag-focus dun sa sagot ng Lord. Amen? Mag-focus po tayo dun sa progress na ginagawa ng Lord sa buhay natin. Amen po? Amen. So, in verse 25 naman po, once more Jesus put His hand on the man's eye, then his eyes were opened, his sight was restored, and he saw everything clearly. Amen. This verse po is the completion of the process that began in verse 24. And it teaches us to grow in persistence. Amen. The first touch po brought progress. Diba? And the second touch, nagbigay po ng clarity. And marami po sa atin, ang gusto natin is yung second touch agad, yung clarity agad, without growing through the process. Diba? Sometimes po, God doesn't give us instant clarity.
Because He wants us to develop yung persistent sa faith mo. Diba? Dahil po kung lahat ng panalangin natin ay sasagutin ng Lord, hindi tayo matututong magtiwala. Hindi po tayo matututong maghintay. Hindi tayong matututong magpatuloy kahit wala pang sagot. Diba? Imagine kung yung bulag po is umalis agad after nung first touch. Diba na okay na, medyo nakikita ko na may blurry lang, pero sige, okay na to Lord. Diba? Imagine kung umalis siya, hindi niya na-experience yung clarity. Mananatili lang po siya doon sa partial vision niya. Right? Pero nanatili po siya. So he gets his vision with clarity. Amen? And those who stay with Jesus through the process, sila po yung nakakakita nung na-miss nung iba. At ano po yun? The fullness of God's work. Nakita nila yung delay is hindi denial. Nakita po nila yung waiting season is not a wasted season. Amen? Kaya po, don't let your blurry season make you away from Jesus. Amen? Stay long enough para po makita mo yung clarity. Maging clear po. And many people experience God's touch. But only those who persist experience the fullness of His work. Amen? Naintindihan po natin? Kaya po, grow in persistence. Amen? So, let's read po dito. Grow. Some prayers are answered through growth. Grow in compassion for others. Grow in trusting God. Grow through the process. And grow in persistence. Amen? Naunawaan po natin? So, third point na po tayo. Kaya pa? Amen. Amen. So, let's proceed po sa point number 3. Ayan, point number 3 na. Some prayers are answered through a personal encounter. Amen, amen. So, ang story naman po na babasahin natin is from the book of Mark pa din, pero chapter 10, verses 46 to 52. Then they came to Jericho as Jesus and his disciples, together with a large crowd, were leaving the city. A blind man, Bartimaeus, which means son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Many rebuked him and told him to be quiet, but he shouted all the more, "Son of David, have mercy on me." Jesus stopped and said, "Call him." So they called to the blind man, "Cheer up, on your feet. He's calling you." Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. Amen. Amen. So ito po yung kaninang nabanggit ko, yung prayer na nasasagot po minsan immediately. And dito po, kwento po to ni blind Bartimaeus. Amen? But then, there is another lesson po dito sa story ni blind Bartimaeus. Amen? When Bartimaeus cried out, "Jesus, Son of David, have mercy on me," he was asking for healing. But before Jesus healed him, Jesus stopped. Jesus called him and he spoke to him personally. Amen? And it teaches us that sometimes po, God's way ay hindi lang kung ano yung dinadasal natin. Hindi lang kung ano yung ina-ask natin. Sometimes po, His answers comes through an encounter with Him. Amen? The Lord po is more interested in revealing Himself to us than simply giving us what we ask for. Amen? Marami po sa atin ang nananalangin tapos ang focus na lang po natin is nasa sagot na lang po ng Lord. Pero minsan po ang unang ibinibigay po ng Lord ay ang kanyang presensya. Amen?
And in this story po, the crowd was moving and Jesus was on his way to Jerusalem. Maraming tao yung nakapaligid sa kanya, but then tumigil siya for Bartimaeus. Dahil narinig po niya yung sigaw ni Bartimaeus. So, Jesus stopped for Bartimaeus. Imagine the King of Kings stopped because of the cry of one blind beggar. Bakit? Because God never ignores a sincere cry of faith. Pwedeng pakiramdam mo po ngayon natatabunan na ng problema yung mga panalangin mo? Or maybe, feeling mo, mas maraming importanteng tao kaysa sa'yo, kaya sila yung mas dinidinig ng Lord. Diba? Pero pakinggan mo po to. When everybody else was trying to stop or to silence Bartimaeus, Jesus was listening dun sa sigaw niya. Amen. And maybe, the pain, the struggles, the circumstances you are facing today may try to silence your faith. They may try to stop you from calling on the name of the Lord and convince you to give up. Tigilan mo na yung hope mo, wala ng pag-asa. Always remember po, God hears what others cannot hear. Every prayer whispered through tears, every cry in the middle of the night, and every silent prayer that no one knows about, naririnig po yung lahat ng Lord. Or maybe ang nasa isip mo ngayon, talaga ba? Sa dami ng tao sa mundo, naririnig ba talaga ako ng Diyos? Mapapansin ba talaga niya yung panalangin ko? Tandaan po natin na ang Lord ay nasa lahat po ng dako. Walang lugar na hindi po niya kayang abutin. Walang sulok ng mundo na hindi niya kayang makita. Hindi po siya katulad natin na limitado po yung kakayanan at atensyon, 'di ba? Hindi po siya napapagod makinig. Hindi siya na-overwhelm sa dami ng lumalapit sa kanya. Hindi po siya nagsasabi, wait lang, isa-isa lang. Ang dami nyo. Hindi po siya ganon. Tanong ko po, bilyon-bilyon po ang nabubuhay sa mundo. Tama? Pero kaya po ng Lord na pakinggan ang bawat panalangin na parang ikaw lang ang kausap niya. Amen? Kaya po nung narinig ni Jesus si Bartimaeus, sa gitna ng napakaraming tao, narinig din po ng Diyos ang panalangin mo ngayon. Amen? Kaya po, huwag tayo mawalan ng pag-asa. Huwag mong hayaan na yung circumstances, yung struggles, yung problema, yung pinagdadaanan mo ngayon would silence your faith na mawalan ka na ng pag-asa. No, there's still hope. Naririnig ng Diyos ang panalangin mo. Amen? Amen. And next naman po, Jesus called him. Amen. So, yun. Tanong ko lang po, kaya po ba ni Jesus na pagalingin si Bartimaeus at sagutin yung panalangin niya na hindi na po tinatawag si Bartimaeus at doon na lang po niya pagalingin sa pwesto ni Bartimaeus? Kaya po niya, di ba? But then Jesus chose to call him. Bago po dumating yung sagot kay Bartimaeus, dumating po muna yung invitation. Yung invitation po ni Jesus. And napakaganda pong isipin nito na dahil po minsan may mga pagkakataon po sa buhay natin, ang hinihingi po natin sa Diyos ay sagot. Pero ang una pong ibinibigay ng Lord sa atin ay paanyaya. Amen? Minsan may mga panalangin tayo na, Lord, alisin mo na ako sa problema na to. Lord, bigyan mo na ako ng breakthrough. Lord, baguhin mo na yung sitwasyon ko. Pero ang una pong binibigay sa atin ng Lord ay paanyaya ng mas malalim na relasyon sa Kanya. Bakit? Kasi po gusto ng Lord na magkaroon tayo ng mas malalim na relasyon sa Kanya.
Dahil ang pinaka malaking pangangailangan po natin ay hindi po yung mga sagot sa ating mga problema, kundi ang Diyos mismo. Ulitin ko po, ang pinaka malaking pangangailangan natin ay hindi ang sagot sa ating mga problema, kundi ang Diyos mismo. Amen? Gusto ng Lord na makilala natin siya kahit siya na hindi bilang isang Diyos na nagbibigay lang at nagpapala, kundi bilang Ama na nagmamahal po sa atin. Hindi lang bilang Diyos na gumagawa ng himala at sumasagot ng mga panalangin natin, kundi bilang Panginoon natin. Amen? At hindi lang po bilang tagapagligtas kapag may problema tayo, kundi bilang Diyos na kasama natin araw-araw. Kaya po gusto ng Lord na magkaroon tayo ng personal at malalim na relasyon sa Kanya, upang sa panahon po na pinanghihinaan ka na ng loob, mariremind ka na I have a God that is able to do the impossible. Amen? Kaya po, yun yung unang ibinibigay po sa atin ng Lord is paanyaya ng mas malalim na relasyon upang mas maunawaan mo yung gusto niyang mangyari. Upang magkaroon ka ng confidence, magkaroon ka ng hope sa mga pinagdadaanan mo. Na hindi lang sagot yung sa mga problema mo yung kailangan mo, kundi ang Diyos mismo. Amen? Amen. And in verse 51 to 52 po, sabi po dyan, "What do you want me to do for you?" Jesus asked him. The blind man said, "Rabbi, I want to see." And verse 52, "Go," said Jesus, "your faith has healed you." Immediately he received his sight and followed Jesus along the road. Amen. Amen, amen. Jesus asked Bartimaeus a personal question. What do you want me to do for you? Kung iisipin po natin, obvious naman po yung sagot, di ba? Bulag si Bartimaeus, alam ni Jesus yung kalagayan niya, alam ni Jesus na kailangan niyang makakita. Pero bakit tinanong pa din siya? Nagtanong po si Jesus dahil hindi lang niya gustong pagalingin si Bartimaeus, kundi gusto niyang marinig mismo mula kay Bartimaeus yung laman po ng puso niya. And gusto po ni Jesus na magkaroon po ng personal na pag-uusap. Hindi lang po isang transaction na sa gustong mangyari ni Bartimaeus. Hindi lang po isang miracle. Okay, sige. Sagot, okay na. Diba? Hindi lang po ganon. Gusto ng Lord na meron pong personal na pag-uusap. Amen? Kasi po ang Lord po hindi lang po interesado sa problema mo. Interesado siya sa iyo mismo. And the same din po sa atin. Alam po ng Lord yung mga gabi na hindi ka makatulog dahil sa pag-aalala. Alam ng Lord yung mga panalangin na paulit-ulit mong binabanggit. Alam ng Lord yung bawat rejection na pinagdadaanan mo. Alam ng Lord yung lahat ng bigat sa dibdib mo. Alam po ng Lord lahat ng pangangailangan mo. Pero ang gusto pa din po ng Lord is marinig mula po sa puso mo yung pananampalataya mo. Pero hindi po ibig sabihin na doon palang kikilos ang ating Lord, ang Diyos. Ang ibig sabihin lang po nun, kapag tinanggal mo na po yung maskara, kapag tumigil ka ng magpanggap na okay ka kahit hindi naman. Kapag tumigil ka na malakas ka, pero deep inside down na down ka. Kapag inilipag mo na talaga yung tunay mong nararamdaman at pinagdadaanan, doon po nagkakaroon ng mas malalim na encounter sa ating Panginoon. Dahil ang gusto po ng ating Lord ay honesty. Honesty ng pangangailangan mo. At surrender. Surrender yung pagtitiwala na ang makakasagot lang po ng lahat ng problema mo at pangangailangan mo ay si Jesus lamang. Amen? Kaya po,
huwag ka nang magpanggap na malakas ka. Huwag ka nang magpanggap na okay ka. Be honest with God. Hindi ka niya i-condemn kung ano man yung pinagdadaanan mo, kung ano man yung nararamdaman mo. Be honest. I-surrender mo yung pagtitiwala mo na makakasagot ng lahat ng problema mo, ng panalangin mo ay ang Diyos mismo. Amen? And in verse 52, dito, yung encounter kay Bartimaeus change more than his sight. Mas nabago po si Bartimaeus kesa dun sa kanyang panalangin. Bakit? Kasi pinagaling po ni Jesus si Bartimaeus dito. Yes po, nakakita siya. Pero sabi dito, di ba, immediately he received his sight and followed Jesus along the road. Si Bartimaeus po ay humiling, nanalangin ng paningin. Pero higit pa po sa paningin ang natanggap niya. And it says here, di ba, sa verse, pagkatapos po niyang makakita, he followed Jesus. Di ba? Hindi po siya agad umuwi, hindi po siya agad bumalik sa kanila para po makita yung mga bagay na hindi niya nakikita. Di ba? Ang sabi po dito sa verse, sumunod siya kay Jesus. Ibig sabihin po, hindi lang po mata yung nabuksan sa kanya. Nabago rin po yung direksyon ng buhay niya. Bago po niya makilala si Jesus, si Bartimaeus po, nakaupo dun sa tabi ng hagdan, di ba? Na isang pulube, walang pag-asa, walang malinaw na direksyon sa buhay, walang kinabukasan. Pero pagkatapos po ng encounter niya kay Jesus, hindi na po siya nakaupo dun sa gilid ng daan. Sumasama na po siya kay Jesus sa daan. Amen? At ang maganda po dito sa kwento ni Bartimaeus is not just yung miracle na na-experience niya. Amen? Hindi lang yung sagot na makakita siya, kundi isang taong dating desperado, walang pag-asa, naging follower at believer ni Jesus after ng personal encounter with Jesus. Amen? Yung personal encounter with Jesus changed his life forever. Amen? Kaya po, sometimes yung mga prayers po natin ay kailangan po ng personal encounter with Jesus. Amen? Nandiyan pa po kayo? Amen. So let's read po. Amen. So let's read. Sabay-sabay po. Number 1. Number 2. And number 3. Amen, amen. So napansin niyo po ba lahat po ng stories natin ay tungkol sa mga bulag? Diba? And hindi po yun aksidente. Sa Bible po, ang physical blindness ay madalas larawan po ng mas malalim na spiritual na katotohanan. Dahil ang totoo po, hindi lang mga bulag nung panahon ni Jesus ang nangangailangan po na bulag tayo sa ating purpose, right? May mga panahon po na bulag tayo dahil mayroon na palang inilalatag na oportunidad sa atin, sa harapan natin ng ating Lord. At minsan bulag tayo sa pag-asa. Amen? Minsan po dahil sa sakit, dahil sa takot, sa disappointments, or dahil sa matagal na nating paghihintay. Kaya hindi na natin makita yung kabutihan at katapatan ng ating Diyos. Amen? Pero ang magandang balita po ay ito. Kung paanong pinagaling ni Jesus ang mga bulag noon, kaya rin po niyang gawin, buksan ang ating mga mata ngayon.
Ang Jesus na nagbigay ng paningin sa mga bulag noon, ay siya ring Jesus na nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ng direksyon, at nagbibigay ng pag-asa sa atin ngayon. And I will close with this po. Kaya po, do not focus so much on how God responds to your prayer that you forgot who God is. Amen? Iba-iba man po yung paraan ng ating Diyos sa pagtugon sa ating mga panalangin. His love, His mercy, His favor, His grace never change. Amen? Minsan po immediate po yung sagot. Minsan may proseso. Minsan po may mga panahon na paghihintay. At minsan po dinadala tayo ng Lord sa mas malalim po na relasyon bago po tayo dumating dun sa sagot sa panalangin natin. Pero sa lahat po ng iyon, isang bagay lang po yung hindi nagbabago. Ang Diyos po mismo. He is the same yesterday, today, and forever. Amen? At tandaan po natin, God is able to do immeasurably more than we could imagine or ask. Amen? Mas malaki yung kaya niyang gawin kaysa sa mga problema na pinagdadaanan natin. Amen? Mas malaki po yung kaya niyang gawin sa mga ipinagdadasal natin. At higit sa mga bagay na iniisip po natin. Because with God, nothing is impossible. Amen? Kaya huwag mo pong titingnan kung gaano kalaki yung problema mo. Tingnan mo yung Diyos na mas malaki kaysa sa sitwasyon mo. Amen? At kung may isang bagay po tayong matututunan mula po sa 3 kwento na to ng mga bulag, yun po yung life application natin. Amen? Isa lang po to. Amen? Life application, keep coming to Jesus. Amen? Keep coming to Jesus. Kapag hindi mo pa natatanggap ang sagot sa mga panalangin mo, keep coming to Jesus. Kapag nasa gitna ka ng proseso, keep coming to Jesus. Kapag malabo ang nakikita mo, uncertainty yung nararanasan mo, keep coming to Jesus. At kapag natanggap mo na yung sagot, keep coming to Jesus. Amen? Dahil ang pinakamagandang regalo ay wala po sa mga answered prayer. Amen? Kundi ang makilala at makasama natin si Jesus ng mas malalim araw-araw. Amen? So, let's all stand up and let's declare po yung ating big idea with declaration. Amen. And the big idea, in Christ, the greatest answer to my prayer is Jesus. Amen. Can we give God a clap offering po?